Mabuhay! Ako si Alexandra Nicole V. Legaspi mula sa BVE 211. Naririto upang ipahayag ang natatanging leksyon na aking naaral o napulot sa kursong Contemporary Family Life pati sa mga aktibidad nito tulad ng webinar kung saan kami ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagdiskurso o magkaroon ng diskusyon kasama si Atty. Lagramada at outreach program kung saan kami ay pumunta sa Missionaries of Charity kung saan kami ay nagbigay ng saya at aliw sa mga batang kanilang inaalagaan. So, sa outreach program, ang aktibidad na ginawa namin ay creative storytelling at ang pangalawang aktibidad ay yung ang pagpapahayag ng aming sariling pangarap. Sa aktibidad na iyon, naging parte ako kung saan ang pangarap na aking binigay or sinabi ay ang pagiging swimmer dahil mahilig akong lumangoy. Dahil doon, ako ay nagpakita ng mga paggalaw or mga aksyon na kadalasang nakikita sa isang tao kapag siya ay lumalangoy. So, parte na rin ng aktibidad na iyon ay ang pagkanta kung saan kami ay kumanta ng mga awitin na naaayon sa mga pangarap ng bawat isa sa amin. Halimbawa ay yung sa kasama ko na ang pangarap niya ay maging chef, kaya kami ay kumanta ng Bahay Kubo. Naging highlight ito ng araw ko na yun kasi kahit na huling mga pagkakataon bago kami sumalang, namin naisipan o napagplanuhan ang aktibidad na iyon ay nagawa pa rin namin siya ng maayos. Isa na rin ang dahilan kung bakit namin siya napagtagumpayan ay dahil nung kami ay nasa harap na ng mga bata, nakita namin yung aliw o yung tuwa sa mga mukha nila kung saan nakita namin na pilit nilang sinasabayan sa tuwing kumakanta kami or sa tuwing pumapalakpak, pati na rin sa pagtawa at pagngiti namin. Ang emosyon naman na aking naramdaman nung araw na yun ay pinaghalong lungkot at tuwa. Lungkot kasi nung nakita ko yung mga bata na nandoon, ang naisip ko nung panahon na yun is bakit sa ganong kalagayan, bakit ibang tao pa yung may nagawang pagmamalasakit sa kanila kumpara dun sa mga taong dapat na nag-aalaga talaga sa kanila tulad ng pamilyang sumilang or dun o sa pamilya o sa nanay na sumilang sa kanya. Nalungkot din ako kasi pilit pumapasok sa isip ko yung mga dahilan or mga posibleng rason kung bakit sila nandun. Pati na rin kung papaano sila napunta sa lugar na yun. So, gayon pa man, napalitan rin naman siya ng tuwa. Dahil na rin sa tuwa na binibigay ng mga bata nung kami nga ay nag-perform sa harap. So, dun ko rin napagtanto na bilang isang komunidad or bilang parte ng isang komunidad, responsibilidad natin na ipakita or iparamdam sa mga bata or kahit na sino yung respeto na dapat na binibigay natin sila bilang isang tao. Dahil doon, naisip ko at alam ko naman na ang buong klase namin ay nagkaroon ng bukas na isip at loob upang makagawa pa ng ibang mga aksyon upang mapakita namin yung pagsisilbi namin sa mga bata at sa mga matatanda na nawalay sa pamilya nila. Na kahit pa kami ay estudyante pa lang, may mga pamamaraan pa rin kaming kayang gawin tulad na lamang ng pagbibigay nga ng donasyon namin dun sa mismong institusyon kung saan sila ay inaalagaan, pagtatanghal or pagbibigay ng saya or katuwaan para sa kanila, pati na rin ang munti or maliliit na serbisyo para sa kanila. Sa kabuuan, mula sa mga aktibidad na nagawa namin, pati na rin yung mga topics or aralin na natutunan namin, napagtanto ko na may pagkakataon na nawawala yung kahalagahan ng pamilya dahil sa mga instances or pagkakataon nga na may mga tao na
hindi nila nararamdaman yung essence ng isang pamilya sa pamilya nila mismo. Sa madaling salita, mas nakakahanap sila ng kapamilya mula sa ibang tao na hindi nila kadugo or hindi nila kapangalan. So dahil na rin dun, napansin ko na sa isang community, may taglay pa rin na pag-asa kung saan meron pa rin mga tao na kayang lumaki or kaya pa rin mag-grow or lumago bilang isang tao kasama yung iba pang mga tao sa komunidad imbes na dun sa pamilya nila. So dahil dun, isa sa mga natutuhan ko sa kurso na ito is merong iba't ibang itsura ang isang pamilya. Meron silang iba't ibang pamamaraan or iba't ibang mga action kung saan napapakita nila ang pagiging pamilya nila. Halimbawa, sa amin, kahit pa medyo tahimik yung bahay namin. Kasi, hindi kami hindi kami palaging nag-uusap ng pamilya namin. Kahit na ganun, nararamdaman namin o napapakita namin yung kahalagahan na meron kami sa bawat isa sa pamamagitan ng action na ginagawa namin upang ma-feel or maiparamdam sa bawat isa na komportable sila. Ang topic naman or ang lesson na mas nagpalalim ng kaisipan ko ay yung sa elderly, kung saan tinalakay natin na merong ibang pamilya na mas pinipili na ibigay or ipaalaga sa ibang tao yung mga matatanda sa pamilya nila. At ayon naman doon, ang commitment or ang pangako na gusto kong gawin ay na kapag ako ay tumanda, kasama ko pa rin o ako pa rin ang mag-aalaga sa mga magulang ko, kasi simula umpisa hindi sila umalis sa piling or sa tabi ko. So bilang pagtatapos, gusto kong ipahayag ang isang liriko mula sa kanta ng paborito kong pelikula na The Greatest Showman, kung saan sa This Is Me, merong isang linya doon na nagsabi na, I know that there's a place for us. So, ayun, ang ibig sabihin ng linya na yun para sa akin ay, sa mundo, matanda man or bata, lahat tayo ay merong lugar sa mundo kung saan kabilang tayo. Alam natin kabilang tayo sa lugar na yun kasi nararamdaman natin na dun tayo mas nagde-develop, dun tayo mas gumaganda yung personality or yung pag-iisip natin. Dun tayo mas lumalago bilang tao.